Welcome to Donmar TV News Channel. Inihayag ng palasyo na hindi pa opisyal na tinatanggihan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga panawagan sa kanya na tumakbo sa pagka-vice-presidente sa eleksyon sa susunod na taon. Sinabi ito ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa kabila ng pahayag ng Pangulo kaugnay sa plano nito na i-resist ang anumang efforts para panatilihin siya sa pagseserbisyo publiko oras na matapos ang kanyang termino. Iginit ni Roque na malinaw ang sinabi ng Pangulo at hindi na niya kailangan pang i-interpret ito. Anya, ang ginamit na salita ng Pangulo ay resisting, nang ibig sabihin ay hindi pa nito diretsahang tinatanggihan ang mga suhestyon na tumakbo ito sa pagka-vice-presidente. When the President's words are clear, I don't have to construe or interpret. He is resisting. That is the word used. No? Ayaw po niya, pero hindi pa naman niya sinasabing hindi. Mababatid mga kabrigada na nanominate ang Pangulo ng mga kapartido nito sa PDP Laban bilang vice presidential candidate ng partido. Palaisipan pa rin kung ano ang naghihintay na kapalaran ni Pangulong Digong Duterte sa larangan ng politika matapos ang kanyang termino sa 2022. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque na nanatiling undecided ang Pangulong Digong sa alok ng kanyang partidong PDP Laban para kumandidato bilang vice-presidente. Sabi ni Roque na malinaw ang pahayag ng Pangulo na kanyang tinatanggihan ang kahilingan ng PDP Laban. Pero niliwanag ni Roque na wala pa ring pinal na desisyon ng Pangulo dahil sa mga konsiderasyon na dapat daw niyang suriin o kaya ay timbang-timbangin. Samantala, physically present ang Pangulong Digong Duterte sa paggunita ng Araw ng Kalayaan bukas. Kinumpirma ni Presidential Spokesperson Harry Roque na dadalo in person ang Pangulong Duterte sa commemoration ng Independence Day. Ayon kay Roque, dadalo ang Presidente sa event sa labas ng Metro Manila pero hindi muna isinapubliko ang eksaktong lugar dahil sa isyu ng seguridad. Ito na ang pangalawang beses na dadalo ang Pangulong Duterte physically sa Independent Day rights. Taong 2018 ang unang beses na naging present ang Pangulong Duterte sa commemoration sa Kawit, Cavite. And in a couple of months, filing of certificates of candidacy. Meron ho kayong deadline sa pagdesisyon? Wala naman. Kami, when we talk, kami dalawa ni Senate President, of course, alam na namin na in case natutuloy, magkasama kami dalawa. That's already cast in stone. Ano? Hindi na siya must determine. I'm still in that stage na tentative because overwhelming talaga, napaka-laki ng problemang harapin. Anyway, I always consider the presidency or leading any particular organization as a calling. It is a calling, it's a big responsibility na hindi ganun kasimple. And I also mentioned this during my tit-a-tit with the Senate media. Yung country's problems cannot be solved by TikTok, by photo ops, by lip service. Ano. This is some serious matter and especially at this time, talaga napakaseryoso ang haharapin na problema. I won't enumerate again what those problems are. Of course, alam mo na rin yun, alam na rin naman ng mga nanonood sa atin, yung nag-monitor sa atin. So let's leave it at that. And at the proper time, anyway, between now and October, I think we can complete our, yung processing time to make that decision. Ganito ho sila kasinungaling. Mantakin mo, sabihan nila yung mga magulang nung namatayan, hoy mag-report kayo sa JMC. Paano magre-report sa JMC? Sinasabi nga ni Yusek Malaya, matagal nang wala na yan JMC. Abay, napaka-fake news pala nito Makabayan Black. Ganyan no ang Makabayan Black maglabas ho ng ka-fake newsan. Diba? Bakit? Ano itong sinasabi nilang JMC? Oh, pangalawa, it's just unfortunate, sabi ni that the Makabayan Black is misleading the Absalon families demanding justice for the death of Kit and Nolben Absalon. Pangalawa hong fake news nila, ang linaw-linaw eh. Umamin na nga yung mga rebelde na keso sila, tapos kinundinan nyo na. Tapos ngayon, palalabasin ninyo na dahil doon sa pangyayari nun, kailangan ng peace talks.
Ang gagawin nyo? So parang kasalanan pa ngayon ng gobyerno dahil ayaw ng gobyerno ng peace talks, kaya meron namatay na ganon? Tingnan mo nga naman tumakabayang black na ito. Napakasinungaling. Napaka mapanlin lang sa mga... Hindi ba napakasinungaling eh. Oh. Pero buti na lang din. Buti na lang, ha? Buti na lang din dahil unang-una, ayaw ni Pangulong Duterte ng peace talks. Ito yung sinabi niya. On June 5, while on a food aid mission in Buena Vista, Quezon Province, our soldiers were attacked again by the NPA rebels. Itong mga wala na ito, they do not have the ideology. Wala na yan silang prinsipyo sa ulo nila makipag-away. They are there to plunder. And to just for the sheer brutality of it all, they want to kill our soldiers. Yan ang dito napakahirap. The police and soldiers across the country have been distributing food aid and other needs. At despite the sacrifice of the men and women of the armed forces of the Philippines and the police, still they are the object of itong depredations, attack. Hindi ko maintindihan itong any pandemic where everybody is in need of food and everything. Sa Bisaya pa, I don't know about the Tagalog for the ginadaginot, yung ano bang daginot sa Tagalog? Parang pati yung mga gano'n na maliliit na bagay na hindi dapat gawin, kinakalkal pa rin nila ng away. So they only have the condemnation of the people, especially from me. Kaya hindi talaga tayo magkaintindihan kailanman. No peace talks can ever succeed under me or under any other president if you do not stop attacking government forces and even civilian leaders. Yung mga barangay... Alam nyo kasi ganito eh. Sabi nga nung komento dito ng isa, so, ang ginagawa nitong, at komento lang nito nung isa, nabasa ko, sabi, ginagawa ng rebelde, papatay sila, tapos para magkaroon ng peace talks, parang maling-mali, di ba? Kung gusto mo ng peace talks, ha? Mangisda ka. Ay, mali. Fish talk pala yun. Joke lang. Kung gusto mo ng peace talk, dapat, ipakita mo na sincere ka. Ititigil nyo yung paglusob. Ito yung sinasabi nga ni Pangulong Duterte dito, isipin mo itong mga militar, nagbibigay sila ng aid, ng tulong sa mga tao. Anong ginagawa? Ina-ambush. Tapos gusto niyo ng peace talks? Hoy, kayo mga dila, ang mga kaliwang grupo, ano ba kayo? May topaku ba kayo? Kayo makabayang black, may topaku ba kayo? Peace talks, pinapatay yung mga sundalo? Peace talks? Gusto nyo ng peace talks, ibaba nyo yung mga armas nyo. Yung, hindi yung makabayang black, hindi makabayang black. Itong mga, ibaba ng mga armas, yung mga rebelde. Kung gusto nila ng peace talks. Diba? Kasi, pambihirang buhay ito, Peace talks, pero kaliwat kanan ng ginagawang pagpaslang nito mga rebelde sa mga, sa mga militar natin. Yan yung sinasabi ni Pangulong Duterte. At ito hindi lang naman sa kanya even other president ginagawa na ng mga rebelde. 'Di ba? Pinapatay nila yung mga militar natin. Tapos hihingi sila ng peace talks, 'di ba? Captain, ang mga barangay captain is one sector na maraming pinatay ang NPA sa ngayon. Oh. Sila ang favorite target, especially
itong mga barangay captains na proactive in favor of government. They are always the object of assassination. Sige lang, total ang sundalo, may mahuli isa, dalawa, magpapiyait naman yan kung ano. Then we would know what to do with you. What you can do, I can do better. Nakaw? 10 times over. Anong kaya ninyo, kaya kong gawin. So, I would know how to deal with you. You are insensitive of the plight of the people na kailangan ng pagkain, pati tulong ng gobyerno. Hindi kami nagkulang sa tulong, bilyon yung amin. Hindi yung pitsi-pitsi. And DILG is doing it the correct way. So, nandyan yung, but I'd like the soldiers to know and the families of the fallen heroes that the nation is very grateful to you. Ayan. So, sa madaling salita po, si Pangulong Duterte po ayaw niya na talaga ng peace talks dito sa mga animal na ito. Kasi peace talks nga, sabi nga gustong makipagkamay pero may hawak naman mga may mga hawak naman, di ba, na bakal o masama ho yun. Kung gusto nyo talaga ng peace talks, ibaba nyo yung mga armas nyo at makipag-usap kayo na masinsinan sa ating gobyerno.